Pumarada sa tapat ng bahay ang tricycle na yan sa loob ng isang subdivision sa barangay 168 sa Caloocan. Bumaba ang angkas at pumasok sa loob ng bahay habang nagsilbing lookout ang naiwang tricycle driver. Nilolooban na pala ng angkas na lalaki ang bahay. Ayon sa pulisya, dumaan ang salarin sa sirang pintuan sa garahe. Nakita rin daw mismo ng mga kapitbahay ng isakay ng mga kabataan sa tricycle ang 2 sako na kanilang ninakaw. Kabilang ang mga souvenir ng may-ari ng bahay mula sa mga biyahe niya abroad. Hindi bababa sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng ninakaw nilang gamit. Naaresto kalauna ng mga suspect at nabawi sa kanila ang kalan at tangke ng LPG. Ang iba pang gamit na ibenta na raw nila sa junk shop. Ikiniit ng nagsilbing lookout na hindi niya alam na nakaw pala ang mga gamit. Umamin naman ang kanyang kasabwat na ginawa nila ang krimen para may pagkain. Itinanggi rin nila ang tig-1 gramo na hinihinalang shabu na nakumpiska sa kanila. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Posible ring sampahan ang reklamong paglabag sa anti-fencing law ang mga tauhan ng junk shop na pinagbentahan umano ng mga nakaw na gamit. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Tinambangan ang convoy ng alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Cecil, kumusta yung mga biktima? Rafi, ligtas ang mayor pero 2 sa mga kasama niya sa convoy ang tinamaan ng bala. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Habang nakahinto ang minivan na yan sa barangay Poblasyon sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, may bumabang 2 armadong lalaki at pinaputok ng isa ang animoy rocket-propelled grenade. Pinuntirya pala nila ang convoy ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Tinamaan ang sinasakyan niyang black SUV. Nakaabante pa ang SUV at nagkaputukan. Kalaunan, huminto ang SUV sa isang kalsada at umalingaw ang sunod-sunod na putok. Inambos. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan ng Tambangan. Hindi nasaktan ang alkalde, pero tinamaan ng bala sa tiyan ang 2 kasama niya sa convoy. Kabilang ang kanyang security escort. Isinugod sila sa pagamutan. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But 2 sa securities niya ay wounded din. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Tumakas ang mga suspect sakay ng minivan. Sa hot pursuit operation, 3 suspect ang napatay sa bayan ng Dato Unsay. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pananambang habang nakaalerto ang buong pwersa ng PNP BARM. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mayor Ampatuan kaugnay sa pananambang na 3 tangka na pala sa kanya. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bangkay ng babae ang natagpuang nakalabas sa pinaglibingan nitong Nitso sa Mabini, Bohol. Base sa investigasyon, nadiskubre yan ng ilang bumisita sa sementeryo. Napag-alaman ding inilibing sa lugar ang babae, Abril pa noong nakaraang taon. Inilibing din naman agad ang bangkay ng babae matapos masuri. Ayon sa pulisya, tinitingnan nilang dahilan sa insidente ang treasure hunting dahil may ilan pang nakitang sirang nitso. Patuloy pa ang investigasyon. Happy
Monday, mga mare at pare, parehong mapapanood sina Vina Morales at Sparkle star Gea Misha sa upcoming GMA Afternoon Prime na Born to Shine. Ibinahagi rin nila ang mga dapat abangan sa kanilang characters at sa story mismo. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Isang araw matapos ang last day of taping ni Vina Morales sa Cruz vs. Cruz, sumabak agad siya sa shoot ng aabangang GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Iikot ang storya sa music industry, kaya abangan daw ang pasabog na singing performances ng cast. This is gonna be a family drama musical. Marami pang preparation for the concerts, kaya yun yung pong kailangan abangan nila. Makakasama dito ni Vina sina Smokey Manaloto, Manilyn Reynes, Tina Paner, Rosel Nava at si Miss Tessie Tomas. Kwento ni Vina, salungat daw ng kanyang role bilang diva na si Dara Halari ang personality niya as a mom in real life. I try to be really understanding to my daughter, si Yana, and kung ano yung mga nilalambing niya na ibibigay ko kaagad. But she's not spoiled, ha? Oo. But I say it in a nice way, in a sweeter way, I guess. Kasi si Dara medyo may cold heart. Kabaliktaran din daw ng personality ni Sparkle teen Gea Misha ang kanyang karakter na si Nancy Sebastian. As in, maangas talaga siya. It's a different character. I need to find yung angas in myself. It's a challenge, but I love challenges. Makakasama rin sa series sila Zephanie, Michael Zager, Olive May, Migs Cuaderno, Naya Ambi at Mitzi Josh. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May tiniyak si DPWH Secretary Vince Dizon ngayong may nadiskubre na namang palpak at substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, may papapanagutin ang Department of Public Works and Highways ukol sa panibagong substandard na flood control project na nakita sa Nauhan, Oriental Mindoro ni Governor Bons Dolor. Ito ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ani Dizon, ang new Big 4J ang kontratista ng nasabing proyekto na kailangan daw na magpaayos sa nasirang proyekto. Substandard anya ang proyekto dahil nakita ang 3 meters lamang ang ibinaong sheet piles. Pero kahit para makumpuni ang proyektong nasira, hindi raw makalulusot sa pananagutan ng kontratista. Tinanong din si Dizon sa posibleng pagiging malapit umano ni dating Yusek Roberto Bernardo sa kontratista. Hindi na raw siya magtataka rito lalo't malapit raw si Bernardo sa nakakulong na ngayong dating Regional Director ng DPWH Mimaropa. Katulad daw ng unang kaso ukol sa flood control project sa Mindoro, ang mga opisyal din ng DPWH Regional Office sa Mimaropa ang pumirma ng kontrata. Patuloy raw na iniimbestigahan ng DPWH ang buong stretch ng flood control project sa Nauhan dahil may iba pa raw kontratista na gumawa roon. Kaya naman planong bumisita muli ni Dizon sa Mindoro sa mga susunod na linggo para maplano ang mas mabilis na pagpapakumpuni rito. Isasama rin daw niya ang mga eksperto mula sa kanilang technical working group. Sa flood control naman sa Candating River sa Arayat, Pampanga, sinabi ni Dizon na mali ang disenyo at konstruksyon ng flood control project sa Candating River sa Arayat, Pampanga. Kaya naman daw ito nasisira at sa tingin nila hindi na talaga uubra. Kaya naman sinabihan na rin daw niya ang ilang opisyal ng DPWH na simula na ang paghahanda ng kaso kaugnay sa nasabing proyekto sa Candating. Ukol naman, Connie, sa Gumaca Bypass Road na nagkaroon ng sunod-sunod na aksidente, lalo na ang mga dumarang truck, sabi ni Dizon na delikado talaga ang nasabing kalsada na nadaanan niya mismo nang imaneho niya ang sinasakyan nilang van galing ng Naga City. Ang una raw dapat gawin doon, ilawan ang madilim na bypass. Alamin din daw nila kung nasunod ang standard sa gradient o ang tarik ito, kung kaya maraming sasakyan ang tila kinakapos ng power pagdaan sa nasabing bypass road. Yan ang latest. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Ngayong araw na po ang simula ng WTA 125 Philippine Women's Open. Ito ang kauna-unahang beses na mag-host ng WTA event ang Pilipinas. Maglalaro ang mga tennis players mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang si Pinay tennis player Alex Iyala. Makakaharap ni Alex sa qualifying singles draw si Alina Shareva na dati na rin niyang nakatapat sa Spain noong 2020.
Bago ang pagsisimula ng torneo ngayong araw, naglabas ng guidelines ang organizers na mga dapat at hindi dapat gawin sa panonood ng laro. Kabilang po dyan ang pananatilihing tahimik habang may laro, pumalakpak lang kapag out of play ang bola, pati patayin o i-silent mode ang mga cellphone. Kung kukuha ng litrato, tiyaking wala itong flash at tunog. Huwag din daw na mag-usap habang may naglalaro, kahit pabulong pa. Huwag rin daw mag-cheer kapag nagkamali ang kalaban. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Manggahan sa Pasig pasado alas 5 ng umaga kanina. Base sa investigasyon, walang tao sa bahay nang magsimula ang apoy. Patay ang alagang aso ng pamilya. Isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy ay ang problema sa electrical wiring. Tinubok din ng apoy ang dalawang bahay sa Barangay Mabini Homesite sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nadamay sa sunog ang 4 na motorsiklo. Nagsimula ang apoy pasado alas 8 ng umaga at naapula rin sa loob ng kalahating oras. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Ilang putok ng baril ang narinig sa gitna ng tangka-umanong pag-disarm ng mga U.S. immigration agents sa isang lalaki sa Minneapolis, Minnesota sa Amerika. Patay ang 37 anyos na lalaki. Ayon sa Department of Homeland Security, self-defense ang nangyaring pamamaril dahil sa hawak na baril umano ng biktima. Pero ayon sa ilang nakasaksi, cellphone at hindi baril ang kanyang hawak. Pumagitna lang daw noon ang lalaki sa pagitan ng mga otoridad at nagpoprotesta. Kwinestyon din ng Minnesota Governor ang pahayag ng Homeland Security. Plano ng state government na imbestigahan ang insidente dahil hindi nila mapagkakatiwalaan ang federal government. Yan ang ikalawang insidente ng pamamaril ng federal agents sa Minneapolis. Ngayong buwan sa gitna ng operasyon kontra illegal immigrants ni US President Donald Trump. Balik tayo sa mga balita sa bansa. Naghahanda na ang Senado bilang impeachment court sakaling magsabay ang impeachment trials ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang Kamara na tumatanggap ng impeachment complaints tatalakayin ng mga inihain laban sa Pangulo sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, di dalawa. At the very remote possibility, sabay natin, dalawa. O, hindi gawin natin MWF yung isa TPS yung isa. Hindi, siguro naman majority ng mga members papayag. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Ang definition ko ng forfeit, may dumating ng articles of impeachment sa akin dito, lalagay ko kagad sa plenary. Ora mismo. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or it will take up sa floor uli yun. And then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense o kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo.
Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara. Sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant DMR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang dumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasok na sa finals ng Global Reality Singing Competition na Veiled Cup si Queendom diva Arabel de la Cruz. Anunsyo yan ni Arabel sa social media. Bago nito, chika ni Arabel na unforgettable ang journey ng kanyang first international singing competition sa South Korea. Kahit fierce ang labanan, marami raw naging friends ang kapuso singer mula sa iba't ibang Southeast Asian countries. Bonus pa raw dyan ang kanyang natutuhang lessons mula sa kanyang co-contestants ng show. Isa si Arabel sa 3 representatives ng Pilipinas sa singing competition, kasama ang vocal powerhouses na sina Garrett Bolden at Thea Astley. Mga mare at pare, ipakita na ang love at support for Arabel by voting online via voting app at via streaming platform. Good luck, Arabel!